In God's Dito sige nga, dito na. Okay po, ganun siya. 20 tracks kaya niya eh, no? Agad-agad. So yan, meron tayong i-distribute sa kanilang Google Drive with pictures and PR. So more on chikahan to talaga about celebration mo ng 10. But before that, past private viewing muna tayo. Ay, okay, sige. Dito ka din. Dito ka. Hi, good morning. Congratulations. So, after 10 years, paano mo ngayon tinitignan, on your perspective, paano nagbago yung interpretation mo dun sa song? Ano yung nag-evolve ba yung song for you? And if you can share with us. Siyempre, when I wrote Ikaw, fresh na fresh yung love, di ba? Parang wala pa akong idea kung ano talagang ibig sabihin ng marriage, ganyan. Ang alam ko, parang kilig, ganyan. Though may mga pinagdaanan na kami niyan, pero syempre, iba yung pagka 10 years na kayong kasal, mas marami na talaga, mas malalim, may mga madilim at moments na akala mo magkakaroon ng pagyanig sa relationship. So when I sing Ikaw Now, grabe yung kargada ng yung biyaya ka sa buhay ko, yung mga words na yun, yung hindi pa ako umibig ng ganito. Kasi dati pag sinabi ko, at hindi pa ako umibig ng ganito at nasa inisip ko yung feeling of euphoria of love eh. Pero ngayon, to be able to forgive someone, to accept their flaws, and for that person to also forgive you and accept your flaws, ibang kulay na siya when I sing yung bridge ng song na yan. So, pag ako kumakanta ng live, minsan kasi nanonood ng asawa ko, pag wala siyang gawa sa business namin, sumasama siya minsan sa mga out of town shows. Pag yung mga moments na alam ko nandyan siya sa likod, nai-emotional ako. Minsan talaga, even ngayon kakagaling namin ng asawa ko, nag-take ako ng short break, mga 5 days. Magpasa natin yung mga ganong moments na kala mo bumabangga ka na talaga sa ceiling, parang hanggang dito lang yata. Pero ang amazing lang talaga when you see yourself that you can love a person like that. Parang, kaya naman pala. Ganito pa, tsaka may ganito pala magmahal, Hindi siya parang katulad ng mga napapanood mo na rom-com, na pag ikaw pala nakaranas, ganito pala yung feeling na yon, and you're just grateful na na-experience mo yon dito sa lifetime na to. Kasing edad mo, ng wedding nyo, yung marriage nyo, yung ikaw na? Ay, yung anniversary namin actually is Feb. So parang mas nauna siyang mag 10 years ahead, mga few months. Pero yun, grabe itong song na to. Katulad ng sinabi ko kanina, we're really celebrating yung pagkapanganak ng song na to sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa, and of course, sa akin bilang isang songwriter. Ipangarap namin yung lahat ng isang mga manunulat na sana may kanta kami na katulad nila Sir Ray Valera. Sana mayroong kanta na after 5 years, kinakanta pa rin ng mga tao. Kaya ako, yung how my mind is just blown every time I sing this song sa mga set ko when we tour around the Philippines or even sa ibang bansa ko. Isang kanta na. Dati kasi yung dream ko, sana ako nakasulat ng hanggang ni Sir Wen Seager na yung nakinanta niya. Di ba? Parang, grabe yun. Parang nakakaano lang na Lord, biniyayaan mo ako ng ganitong kanta. In my generation, yung song namin na super grabing wedding song is yung Hanggang. For me, tsaka yung Ikaw din. Ikaw din, actually. Ikaw, hindi kayo nang may kapal. So, it's just so surreal. Now, parang in a way, I'm not saying to that extent, no? I think, syempre, iba pa rin yung nasakop ng mga awiting yun. Pero, in my life, sa experience ko sa songwriter, I'm just so grateful na somehow may ganong flavor ko na na-release sa mundo na kanta. Pero would you say sa buong body of work mo itong pinaka strongest and iconic songs you've done? I think isa sa mga pinaka. Yes. Nararamdaman ko pag the moment pa lang na mag-intro yung kanta, di ba piano lang to? Tang, so you just hear people. They still know this song.
para siyang panaginip ka. Hindi magsiselo si Hawa Kamay. Hindi ko medyo nagsiselo siya. Sinito, salamat. Baby love story. Pero feeling ko, parang mga anak mo yung mga kanta. Yeah. Iba-iba naman sila ng bihis, iba-iba na itsura. May iba-iba silang impact sa buhay ng mga tao. For example, nung kumanta ako sa Billboard recently, may mga nagtatag sa akin ng videos nila, "Uy, Happy Teacher's Day," kasi gusto ko yung salamat. So parang naaalala nila, ang memory nila with that song is yung mga guro nila, or yung pag Mother's Day din, salamat, ganun. With this song naman, couples, ganyan, mga ex nila na sinaktan din sila, charot-charot. Huwag na magkano. So yan, anong bagot dinagdag mo rito sa version 2.2 ng ikaw? Akin ano in a way parang kinalmahan namin yung version, and parang ginawa namin siya na mas solemn. There's this parang sacredness in marriage that I really want the new version to parang send out that message, no? Kaya mas pinili namin na cello, violin, tapos may part ng areglo na to na dapat aangat, di ba? Ikaw! Baligtad. Pag after ng chorus, biglang makasama ka habang buhay, ikaw. Biglang humina. Yung parang, parang it's very symbolic of what married couples are going through talaga sa tagal ng pagsasama. Ganun, may ganong moments. Hindi mo ba inisip na gumawa ng version na may kaduet? Gusto ko sana, kasi nga tinanggihan ako ng kasama. Pinayo ko lang. Kinakabahan talaga siya. Dating worship leader ang asawa ko. Pero may something siya na love, yun yung yun yung realm mo. I just want to be support sa ginagawa mo. Pero may ganun talaga siya. Doon ang dami niya talaga nasusulat na kanta para sa akin na ako lang ang nakakarinig. Sa bahay, meron siyang ginagawang project may pinarinig niya na yung isang song na natapos niya for that EP na gagawin niya na ako lang nga ang makakarinig. Parang stages ng relationship namin. So yung natapos siya na is yung ligawan, tapos yung in the middle, yung nagdadaan kami sa pagsubok. So ang kakatuwa yung mga kanta niya. Kasi hindi kami maririnig to. Sabi ko nga sa kanya, sige na love, kasi si Kuya Erickson naman sinasabi lagi na artist ka namin Kasi hinihintay ka lang niya. Gusto nga siya gawin ni Kuya Erickson na parang worship artist ng Cornerstone Music before. Gospel. Pero, ayun nga, siya parang, hindi, realm mo yan. So, having said that, at tumanggi siya, he didn't consider looking for anybody else? Dream na makita ko kinakanta ng dalawang tao. Not you. Ma'am Reg siya, Tita Ogie, ganyan. Pagka-versions na ito, baka sumabog utak ko talaga. Hindi mo nilapit pa yan? Yung pagka-starstruck ko yung Miss Reg, alam niyo, meron kaming collaboration na ang tagal na namin pinag-uusapan. Pero every time maglalakas na ako na i-text si Ate De. Ate De, tara record na tayo. Nang kinakabahan ako. Bumubuelo pa rin ako hanggang ngayon. Pero baka pag narinig ni Miss Reg to ngayon, gusto mo pala. Pero sige, try ko. Kasi wedding nila yata next year. Talaga? I think. Ulit? Oo. So it could be the best. This could be the best time to yun lang, offer. si Sir Ogie, diba, songwriter din, malam mo, mayroon pala siyang i-release na para sa kanya. So, minsan, din. Pero, we'll see. Nakasang ko loob ko. Yan, kumusta na ang musicality mo, ang artistry mo, 10 years since you released ikaw? And magto 2 decades ka na after winning PDA. I think isa sa mga consistent talaga about me is I really love to explore different kinds of sounds. Kaya when you say Yeng, though natataka na nga ng pop rock artist, ganyan. Pero if you hear yung aking body of work, halo-halo, meron akong novelty, meron akong ballad, meron akong pop rock, meron pop-pop. So, I just really love exploring. Until now, yun talaga ang ugali ko. Dahil ako po ay, mabilis din ako ma-board. So, like for example, itong bago ko pong single before namin na-release, title ng song na is Babala. Funk, pop yun. So, parang inano ko lang yung heart ko, ni-stretch ko ba, na gusto ko naman na ibang sound para, bukod sa excited ako, excited din yung fans ko.
So sa akin ganun lang, continue exploring, continue growing. Reinventing yourself din, no? Medyo, do kalma na sa buhok ha, hindi na ako masyadong loud in changing clothes. I think mas kalma na nga rin ako sa outfit, mas wild ako before. Pero yun yung isa sa mga changes din since I got married, mas naging, sa coloring ng hair, tsaka sa forma, mas kalma na, mas wala na masyadong pinaglalaban. Sa nails na lang. Oo nga, makikita mo nga doon sa surprise video kung gaano katagal yung ginawa kasi iba-iba yung kulay ng kuko ko. Parang every 2 weeks kami nag-shoot, so parang more than a month. Yeah. Yan would you say na, I don't know kung parang trigandaan to ng lahat ng mga artist na medyo tumatanda na. Nahihirapan na kayo, di ba? Naramdaman ko uric acid. Ilang years ka na officially in the business? 17 years. 17. Sa tingin mo ba sa 17, mahirap na gumawa ng isang hit ulit? Kasi in the context of dami ng bago, dyan na yung mga young ones. It's either you just let it affect you that way kasi yung pagka-intimidate what's going on in the landscape of the music industry. Oh my God, pwedeng ganun. Oh my God, sobrang dami ng bagong artists. Paano na yan? Napaghuhulihan ako. Or, this is so exciting. So many new artists to collaborate with and so many sounds na pwede kong pakinggan to influence me. I think more than anything, yung pangalawa ko yung parang, wow! Ang dami mga bata. Tapos parang, you really have to know kung what season you're in. Parang, lahat tayo anak ng Panginoon. Lahat tayo may panahon. You have to celebrate kung sino yung binibigyan ni God ng spotlight right now and honor that talent. Kasi napaka-talented naman talaga. At matagal nating hinintay na maging ganito kayabong, kalago ang ating, ang OPM. Kasi nung panahon namin nila Eric, parang, nung era ng Eraserheads, nung time nila, parang, wow, that's the golden, era of OPM. Tapos, nagkaroon ng time, biglang pumasok na yung banda scene, di ba? Yung sina Ate Kitschy and all, nagkaroon ulit ng, hindi, ito yung golden era. Tapos biglang nagpahinga, foreign acts na naman yung mga nasa chart. So sa akin ganun, ito yung pinag-pray natin. Whoever yung ilagay ng Panginoon dyan, you celebrate it kasi lahat kami umaangat. Honestly, ako nararamdaman ko siya. Siguro, other people may say na parang, si Yeng hindi nagsusulat ng mga bagong kanta ngayon. Tapos lagi lang siya nag-release ng mga old songs niya. I understand that they can see it that way. Pero for me kasi ako rin natatalog ko Gusto ko rin siyang, as much as I want to release new songs, but these songs, yung mga minahal din ng fans ko. And now that I own my rights sa aking catalog, I want to be able to maximize it as well. As you said nga, I'm getting older and ang iniisip ko na passive income and stuff, excitement sa career ko, excitement sa fans, pag pinakinggan nila may iba pa, old song pero may bagong timpla, as in bagong timpla talaga. So parang both ways kayo, diba, na nakikinabang, nasasayahan dun sa ginagawa mong proyekto. So parang, they can say na parang wala siyang nire-release. Hey, you have to know your season. Ito yung season ko right now, and I celebrate that. We make the most of it. We take it kung saan namin pwede pa siyang dalhin. That's why we're also doing this, to send out that message to people. Still, yung linya na yun na ginawa namin simula na nakuha aking catalog, that it is really possible for artists to own their music, na sana maging norm na rin siya in the future, so that yung parang fairness din ba, para lahat tayo ay umangat din. Tsaka yung kanya, babalikan ko po yun, na nararamdaman ko talaga. Yung mga bata ngayon, yung contribution nila sa concert scene, kami din. Grabe din yung bookings namin. Grabe din yung eksena na gagawa. Kasi, pag pumunta ka ng Spotify, you'll review sino kaya katulad nitong ganyan? Tapos magsasanga-sanga yun, babalik ka din May mga bagong listeners ngayon biglang napapakinggan, ang ganda pala ng song ni Ate Yeng na ganito. Dahil may pinakinggan silang ganitong artist. Maybe was influenced by me at some point. Kaya may, ang ganda, parang magkahawig, ang ganda ng song na yun. So, ang dami rin nagba-backtrack.
At saka yung ano din, ito pa, sorry, sobrang daldal ko, ang bilis ng utak ko. Yung TikTok din. Minsan hindi mo rin malalaman na yung old song mo, biglang naging hit song ulit. May Sarah Heroin na lang, for example, diba? Yung love song niya, biglang sinayaw ng lahat. It's because nakakatawa yung ginawang step. Pero biglang nakikinig ulit yung, ang ganda nga pala ng kantang to. So parang ganun lang, it's season din siya. If you're going to look back lang, nung ginagawa mo yung ikaw, nasa stage ka ng career mo, ng life mo, and if you're going to rewrite ngayon ang ikaw, ano yung babaguhin? Nasa stage ako ng life ko nun, talaga na pinag-pray ko na kay Lord. Lord, handa na akong magka-boyfriend, and if ever you show me that one person na makita ko talaga na parang seryoso sa akin at yung nararamdaman ko sa puso ko na parang swak kami, God, I'm also ready now to get married. Talagang yun yung season ko na yun. Kaya yung buong content ng kanta na yan ay punong-puno ng sinseridad. Dahil yun din talaga ang yugto ng buhay ko at that time. Kaya doon sa babaguhin, wala akong babaguhin. Kasi kung paano siya lumabas nung sinulat ko yun sa aeroplano ng 1 hour and 45 minutes, yun talaga yun. Kaya parang sobrang nga niya, parang sensitive sa akin yung may gagalawin. Kasi how magical yung experience din for me writing that song. Ayoko siyang mataint ng anything. Grabe, lumabas siya ng ganun. Ganun siya. Tago mo pa yung paper na yun. Hindi nga hindi ako maimis ng gamit. Pa-option natin pagka masonders naman siya. Paper, sa mga din sinulat yung Mga lyrics. sketch. Mga sketch. Pero nung ginagawa mo yun, Wala siya. sa tabi mo. Anong flight mo nun yan? Sa Zamboanga. Domestic flight pa. Domestic flight, 1 hour. Came to Zamboanga, no? Nakasulat ka ng ganyan. Dalawang kanta yun. Salamat din is after my gig naman in Zamboanga. Tapos yung ikaw, papunta akong Zamboanga. Which is the fastest na nagawa mong song? Yun na? Awa kamay talaga. Sa Bilis lang PDA. talaga. Ilang minutes? Less than an hour eh. Tapos ko siya eh. Yung salamat parang it took me days yata. Kasi pang grand final song ko siya eh. So may mga things ako na in-edit out pa. Like ko, kikringe ako. Mga ganyan. Yung hawak kamay din yun, wala rin editing. Okay. May mga magical songs kasi na gano'n, parang unicorn. Ay, kung bakit gagawin. Okay din. Yan sa dami na nag-interpret ng ikaw, kaninang version yung pinaka nagustuhan? Ano ba? Kasi may mga foreigners, di ba? Napanood. If I'm right, wait lang, hanapin ko lang. Baka magkamali ako. Sino ba? Wait lang. Hindi particular, pero magical siya kapag kinakanta ng mga foreign acts. Kunyari may nag-try kumanta na K-pop, ganyan. Umabot na yung kanta dun. Parang gano'n. May ganong feeling lang. May magtatag sa akin sa Twitter, oh my God, kahit mali-mali yung lyrics. Parang, umabot talaga dun. Na, parang sa dami ng OPM na pwede nilang i-cover, napili nila yung song ko. Ganun. Thanks, eh. Thanks, Thank you.